Bumuwelta ang mga opisyal ng Kalayaan Island sa Palawan o ang tinaguriang Kalayaan 16 sa pinataw na travel ban ng China laban sa kanila. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong sagot ng Kalayaan 16 kaugnay sa travel ban sa China? Sige, hindi raw sila apektado sa travel ban ng China o pagbabawal sa kanilang tumuntong sa kanilang teritoryo. Anila, wala rin naman silang balak pumunta doon, kabilang na nga dyan yung Macau at Hong Kong. Yan ang buwelta ni Kalayaan Palawan Mayor Bert Del Mundo laban sa travel ban ng China. Ipinataw ng China ang travel ban matapos ideklarang persona non grata sa Kalayaan Island Group si Chinese Ambassador Jing Chuen at noong 2023 nga si Chinese Ambassador Wang Shilian. Ayon sa alkalde, hindi na nila ikinabigla ang desisyon ng China. Dagdag naman ni Vice Mayor Maurice Albayda, tila ang China pa ang apektado dito sa resolusyon ng maliit na bayan ng Kalayaan. Patunay daw yan na walang malaking nakakapuwing. Narito ang kanilang mga pahayag. By the statement na nirelease po ng Chinese Embassy Manila, ay talagang mas pinagtibay nito yung pagkilala nila sa ating pong bayan sa West Philippine Sea. Wala rin po akong plano talaga. Hindi minsan na magpaplano na mag-isita sa kanilang teritoryo. Mas gusto yung pagmamasyal sa Pilipinas. At Gio, may panawagan ba mga opisyal ng Kalayaan Island sa ating pamahalaan, partikular sa Kongreso? Oo, Jiggy, kanina nanawagan yung mga lokal na opisyal ng Kalayaan sa Palawan na magkaisa, lalo na yung mga senador sa pagsulong ng iisang layunin. Suportado yan ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Anya, dapat maging maingat ang mga senador sa kanilang aksyon at lalo na sa mga opinyon nila na baka makasama pa ito sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Carpio. Those who take their oath of office, they say they will defend the Philippine Constitution. And in the Philippine Constitution, the territory is there. So if you're a government official, you should be careful because you have taken an oath to defend the Constitution. Gio, ano ang reaksyon ng ating gobyerno sa travel ban ng China? Jiggy, simulan ko muna sa Department of Foreign Affairs o DFA. Bagaman may karapatan naman daw ang isang bansa na magpasya kung sino ang papapasukin sa kanilang teritoryo, ipinunto ng DFA na ang ganitong hakbang kahit na legal ay hindi nakakatulong sa pagpapalalim ng tiwala at ugnayan na parehong ipinangako ng Pilipinas at China. Para naman sa palasyo, desisyon at pulisiya umano ng China ang travel ban. Pero may pasaring si Palace Press Officer Claire Castro sa China. Narito at pakinggan natin. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin ito saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Napakinggan natin yung panig ng DFA ng palasyo. Ngayon naman, aminado si Chinese Ambassador Jing Chuen na may mga ingay o noise umanong nagpapalaganap ng maling naratibo at nag-uudyok ng komprontasyon habang umuusad ang kooperasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Kaya mas mabuti raw na mag-usap at paigtingin ang dialogo. Pakinggan naman natin ang pahayag ng Chinese Ambassador. We cannot allow those misinformation to mislead the public or undermine bilateral relations. One way, one may easily win a confrontation with a smaller neighbor, but you hurt your relations with the neighbor for a long, long time. That's why Chinese side always advocates dialogue. Let's sit down, let's talk, let's find ways to manage differences. Sa mga kakapanood lang sa atin sa Free TV at online, inyong napakinggan si Chinese Ambassador Jing Chuen. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.